Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng siopaw. Ito naman ay pork asado. Ang gagawin muna natin ay ang ipapalaman natin sa ating siopaw. At syempre naglagay nga po pala tayo ng ground pork na 500 grams, sugar na 50 grams, star anise 2 piraso, laurel 2 piraso, black pepper 1 teaspoon, toyo 1/4 cup, oyster 2 tablespoon, sibuyas 1 piraso, bawang 20 grams, at magic syrup or MSG na 2 teaspoon. Atin na po itong pakuluan at hayaan lang po natin na kumulo siya. At syempre kapag po pinapakulo natin siya ay kailangan po talagang haluin natin ito ng haluin hanggang sa maging maluto na siya. At ito na nga mga ka-bakers, luto na ang ating filling para sa ating siopaw. At ito po ay ulit ay isang pork asado. Ayan. Sobrang bango po niyan sa personal at talaga po nakakatakam. Ayan. At dahil tapos na tayo sa ating filling, hinahalo-halo na lang po siya konti. Ngayon naman ay magpapakulo na tayo ng itlog. Ayan. 4 na itlog po yung usually na nilalaga namin para po sa aming siopaw. Pero pagdating naman po sa itlog, nakadepende na rin po yan sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pero ngayon, mag-base mo tayo sa 4 na itlog. Ayan, at kumukulo na nga po ang ating itlog. Yan. Pagdating naman po sa klase ng itlog na gusto nyong lutuin, usually po talaga dapat po talaga na hard-boiled po talaga siya. Pero kung gusto niyo naman po ng hindi masyadong hard-boiled or yung soft-boiled lang, pwede naman po pero basta lang po na wag lang po nating paabutin ng ilang araw ang ating siopaw. Kasi po nakakapanis po talaga yung ganun. Usually po kasi ang tinatagal ng siopaw namin dito is 2 araw. Minsan nga 1 araw lang. Kaya po, pero kahit ganun po, ginagawa pa rin po naming hard-boiled para po iwas panis na din. Pero again po, nakadepende din naman po yan sa inyo. Lahat po ay nakadepende sa inyo. Pero kung pang merienda lang din naman, abay bakit hindi? I-set aside na po natin ang ating itlog at balatan na rin. Tapos naman ay ito na ang ating mga gagamitin para sa ating siopaw. Sugar 200 grams, salt 20 grams, water 200 grams, butter 100 grams, baking powder 50 grams, yeast 50 grams, vinegar 2 tablespoon, Mountain Dew 200 grams, at all-purpose flour na 1 kilo. Ilagay na natin ang ating Mountain Dew, tubig, asin, asukal, yeast, baking powder, suka, butter, at syempre haluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang ating asin. Pagkatapos nating haluin ay ilalagay na natin ang ating all-purpose flour. At paaandarin na natin ang ating mixer. Yan. Paandarin lang natin ang ating mixer hanggang sa magbuo-buo na siya or magsama-sama na siya. Yun bang hindi na siya maghihiwalay? Dahil gagamitan natin ito ng roller para naman mas mabilis nating makuha ang consistency o texture na gusto nating kuhain. At eto na mga ka-bakers, ito na ang consistency o texture na hinahanap natin para sa ating siopaw dough. At syempre, kailangan na natin siyang i-roller or ipadaan sa roller para mas mabilis natin makuha ang consistency na gusto natin. Ayan, yan na po siya. At kailangan nga po pala is yung consistency na hinahanap natin ay malambot. Pero dapat hindi naman yung sobrang tigas na yung itsura. Yan, padaanin lang po natin na padaanin. Pero caution lang po, dapat po pag nag-roller po tayo ay dapat tayong maging maingat. Dahil medyo kung baguhan ka, medyo delikado ito. Yun lang, baka maipit po ang ating mga daliri dyan. Please po, ingat-ingat lang.
Konti na lang at nakukuha na natin ang consistency na gusto natin. At syempre, yan na nga po siya mga ka-bakers. Ayan na po ang consistency na ating gustong kunin. Pagkatapos po nito ay papahabain na natin ang ating dough at hahatiin po ng base po sa kung gaano kadami o kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin sa inyong siopaw dough. Pero for reference lang po, yung timba nga po pala na ginamit namin sa aming dough is 90 grams po yan kada isa. Yan. At syempre, ganun pa rin po. Pahabain lang po natin ulit ng pahabain at lagyan na yung mga dough para naman hindi masayang. Okay, ngayon naman ay hihiwain na natin ang ating pinakuluan at binalatang itlog. Hiwain po natin siya sa isang itlog po ay makakagawa po tayo makakahiwa po tayo ng 6. Yan. Pero nakadepende na rin po sa inyo yan kung gaano po kaliit or kalaki po ang gagawin yung itlog or hihiwain yung itlog. As long as may itlog po ang ating pork asado. At syempre naman mga ka-bakers, ito na nga ang ating gagawin, ang ating siopaw dough, itlog at ang ating palaman. So kibali, kukuha lang tayo ng ating siopaw dough at papabilugin natin ng konti. Maglalagay tayo ng isang scoop ng ating palaman at maglalagay na tayo ng ating itlog. At syempre, twist-twist lang po or i-shape natin ng parang pa-siopaw. Ayan, yan pa po ang kanyang isang example. Maglalagay ng giniling ng, syempre, itlog sa taas at atin na siyang i-mold ng sa siopaw. O, di ba mga ka-bakers, kayang-kaya lang din naman. Yan, syempre, alam na alam kong kayang-kaya nyo yan dahil pag may tiyaga, may siopaw. Naku naman talaga mga ka-bakers, madaling-madali lang yan dahil sabi nga rin ulit nila na ang taong may tiyaga at porsigido ay walang sobrang hirap na gawin. O siya na nga, eto na nga at tatahimik na nga ako at ito nga ulit ang kanyang paggagawa kung paano gawin mga ka-bakers. Pero nga naman talaga, alam ko talaga na kayang-kaya nyo to at isipin natin palagi na wag tayo mag-give up sa ating life dahil parang siopaw lang din yan. Medyo makote pero pagkatapos naman ay worth it at sobrang sarap. At oo nga pala mga ka-bakers, huwag nating kalimutang i-ready na ang ating steamer dahil pagkatapos kasi nito ay ilalagay na natin ito sa ating steamer. At syempre kailangan natin itong pagpahingahin doon. Yun lang, pakilinis lang po ng ating mga steamer at atin nang i-ready. Ayan, itutok muna natin sa ating camera at ganyan po ang kanyang pagmolde mga ka-bakers. Gawin po ulit natin. Yan, ikot-ikot, pisil-pisilin po natin. Mahalaga din po kasi na hindi po lumabas ang filling ng ating siopaw. Yan. Ilalagay na po natin ang ating mga siopaw sa ating paper cup mga ka-bakers. At ilalagay na natin siya sa ating steamer mga ka-bakers. Siguraduhin lang din po natin mga ka-bakers na meron po silang agwat or gap kasi po tumutubo din po kasi ang ating siopaw. At para po hindi sila magkadikit-dikit masyado kapag naluto na. Kaya naman takpan na natin ang ating siopaw at i-rest natin siya ng mga 1 oras. At syempre yan na po ang kanyang itsura. Pasilip muna sa ating final product ng pag-aayos. At pagkatapos naman po ng 1 oras ay ilalagay na natin ito sa ating steamer. Pero kailangan lang po nating alalahanin na bago po natin ilagay sa ating steamer ang ating siopaw, kailangan kumukulo na po agad ang tubig nito. Ito na po ang ating siopaw na nasa steamer na at bago po namin siya nilagay ay nagpakulo po muna kami ng tubig. Ayan, yan na po ang kanyang itsura. Pero please lang po kapag nilagay nyo na po ito sa steamer, takpan na po natin nito ng maigi. Yung kailangan po wala pong singaw. Iwasan po talaga nating magkaroon ng singaw ang ating siopaw pag ini-steam natin.
Eto na po mga ka-bakers, ayan na po ang ating siopaw. Yan, luto na po yan mga ka-bakers. Sa video pa lang pero ang sarap-sarap niya na po. Syempre naman kumain na po ako. Yan, di ko po kasi maiwasan. Nakakatakam din kasi naman talaga. Tignan nyo naman po mga ka-bakers ang siopaw na gawa sa Mountain Dew. Ayan, sobrang sarap po talaga niyan mga ka-bakers. Malinamnam siya at saka po hindi siya nakakasawang kainin. Sobrang sarap po talaga niyan. At higit sa lahat, swak na swak pang ibenta. Yung presyo nga po pala dito sa amin is 35 pesos po ang isa niyan. Pero nakadepende na po yan sa inyo kung magkano nyo po siya ibibenta. Dahil sobrang sulit, sobrang sarap, at sobrang the best po talaga nito. Tsak na magugustuhan ng iyong buong pamilya, kaya ano pang hinihintay mo mga ka-bakers, gawin mo na. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. 1 Juan 4:10. At yan ang ating Bible verse ngayong araw. Mga ka-bakers, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na muna ako. Hanggang sa muli.